The CEO's Betrothal. Si Julian ay isang matikas at mabait na CEO ng isang nangungunang tech company ay nag-organisa ng isang business conference upang makahanap ng bagong partner sa negosyo. Sa harap ng mga prominente at mahuhusay na consultant, naisip ni Julian na ang pagkakataong ito ang tamang panahon upang makahanap ng isang makakatuwang sa kanyang ambisyong proyekto. Habang tinatahak ni Julian ng entablado upang i-welcome ang mga panauhin, hindi niya maialis ang kanyang tingin kay Maya, isang talentadong consultant na ang reputasyon sa industriya ay kilala sa pagiging mahigpit at mapaghigpit sa kanyang mga prinsipyo. Naka-firm suit siya na nagbigay ng impresyon ng matibay na karakter at profesionalismo. Habang nagbibigay siya ng kanyang presentation, agad na nakuha nito ang atensyon ni Julian. Matapos ang presentation, nagkaroon ng isang networking session kung saan nagkakilala ang mga kalahok. Nilapitan ni Julian si Maya sa isang sulok ng silid. Miss Santiago, magandang araw, bungad ni Julian. Ang kanyang tono ay magiliw at magaan. Gusto ko sanang magpasalamat sa iyong kamanghamanghang presentasyon kanina. Maaari ba tayong mag-usap ng kaunti? Tumingin si Maya sa kanya nang may halong pag-aalinlangan tumalis sa kanyang pakikipag-chat sa ibang mga kalahok. Oo naman, Mr. Harris. Sagot niya nang medyo may distansya. Anong may tutulong ko sa'yo? Maya, tama ba? Tanong ni Julian habang naglalakad silang dalawa papunta sa isang tahimik na sulok ng conference hall. Napansin ko na ang iyong kumpanya ay mayroon ng mga proyekto na tila maganda ang alignment sa aming business objectives. Pwede mo bang ipaliwanag ito sa akin? Habang nag-uusap sila, niiwan ni Maya na medyo naguguluhan. Hindi niya nakita ang koneksyon ng kanilang mga kumpanya at mukhang malayo sa kanilang mga layunin. Well, Mr. Harris, hindi ko pa rin nakikita kung paano magiging kapaki-pakinabang ang partnership sa amin. Baka may kulang pang detalye. I understand your skepticism, sagot ni Julian. Binibigyan ng diin ang kanyang pagiging bukas sa opinyon. Pero, kung bibigyan mo kami ng pagkakataong maaaring magkaroon tayo ng mutual na benepisyo, halimbawa, ang aming teknolohiya ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng efficiency ng inyong mga proyekto. Si Maya nagsisimulang ma-interes ay nagbigay ng maliit na ngiti. Well, hindi ko naman sinasabi na wala itong potential. Siguro nga ay may mga aspeto na maaaring mag-work, pero kailangan kong makita ang mas konkretong plano bago ko magbigay ng commitment. Tama ka, sabi ni Julian. Tumayo ng mas matuwid upang ipakita ang kanyang seryosong intensyon. Maya, paano kung magsagawa tayo ng isang pilot project? Pwede nating suriin ang feasibility ng collaboration sa maliit na scale bago magdesisyon ng malaking partnership. Habang ipinagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nagkaroon ng pagkakataon na makilala nila ang isa't isa ng mas mabuti. Nakita ni Maya ang dedikasyon ni Julian at ang kanyang tunay na hangaring maging bukas sa iba't ibang pananaw. Hindi nagtagal, nagkasundo sila sa isang proyekto na magiging simula ng kanilang pagtutulungan. Ngunit habang lumalapit ang kanilang unang pagpupulong sa proyekto, nagsimulang magsalita si Maya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang pakikipagtulungan kay Julian. May nagsabi sa akin na si Julian ay mahirap pakisamahan, ngunit sa kabila ng lahat, parang iba siya sa personal. Sabi ni Maya sa kanyang best friend na si Laura. Hindi ko alam kung ito ang simula ng isang magandang partnership o kung may iba pang agenda si Julian. Samantala, si Julian ay nagsagawa ng isang executive meeting upang ipakita ang detalye ng proyekto kay Maya. Lumipas ang ilang linggo ng pagtutulungan at sa kabila ng mga pagkakaiba ng kanilang pananaw, nagkaroon sila ng pangunawa sa isa't isa. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama, ngunit hindi maikakailan na nagkakaroon sila ng pag-aalitan. Julian, hindi natin pwedeng ipilit ang ideya na ito sa ganitong paraan.
Pasabi ni Maya habang nagkakaroon sila ng heated discussion sa kanilang office. Kailangan nating isaalang-alang iba pang mga opsyon na magbibigay sa atin ng mas malawak na resulta. At iyon ang binibigyan ko ng pansin, sagot ni Julian. Ang tono niya ay naging matigas. Maya, hindi naman ako nagsasabi na ang ideya ko lang ang tama. Pero sana ay hindi mo ipilit na ang iyong ideya lang ang dapat sundin. Ang pag-uusap nila ay naging mas intense habang umuusok ang kanilang mga ulo sa hirap ng sitwasyon. Julian, hindi ito tungkol sa pagiging tama o mali. Ang layunin natin ay magtagumpay ang proyekto. Kung pareho tayong tutok sa ating sarili na ideya, hindi na rin maaabot ang ating layunin. Sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng frustration. Nagpaliwanag si Julian. Maya, naiintindihan ko ang punto mo, pero mayroon tayong mga parameters na kailangan sundin. Kung hahayaan natin na ang ideya natin ay magbago ng hindi nasusuri, baka magresulta lang ito ng pagkalito at delays. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko na kaya ang gantong estilo mo. Hindi mo pwedeng isantabi ang lahat ng ideya ng iba kung hindi rin naman ito pinapansin. Sagot ni Maya na tila naglalabas ng kanyang pinupunlang galit. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan nila. Maya, hindi ko naman nais na magalit ka, pero sana ay makita mo rin ng perspektibo ko. Sabi ni Julian habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanilang usapan. Ay, napapuntong hininga na si Maya at tumingin kay Julian. Okay, Julian, baka nga kailangan nating mag-usap ng maayos. Baka kailangan nating magpahinga sandali at muling pag-isipan ang ating mga plano. Siguro nga, baka kailangan din natin ng ibang pananaw. Sagot ni Julian ang kanyang boses ay humuhupa. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng mas maraming pag-uusap sa pagitan ni Julian at Maya. Isang araw, habang nasa isang coffee shop sila, para sa kanilang weekly meeting, nagsimulang mag-usap si Maya tungkol sa kanilang proyekto. Julian, sa tingin ko ay kailangan natin ng mas masusing pag-aaral. Ang mga proposed changes na nabanggit mo ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa long term. Sabi ni Maya habang binibigyan ng pansin ng kanyang kape. Agree ko doon, Maya. Pero paano natin gagawin ito ng sabay na maayos? Siguro kailangan nating mag-set ng clear objectives at milestone. Mungkahi ni Julian. Siguro nga, ang pagkakaroon ng mga measurable goals ay makakatulong sa atin upang makita ang progreso ng proyekto, sagot ni Maya. Habang nag-uusap sila, hindi nila maiwasang mapansin ang pagbabago ng kanilang mga damdamin. Ang tensyon sa pagitan nila ay nagiging sanhi ng mas malalim na pag-intindi sa isa't isa. Hindi nila inaasahan na ang kanilang pagkakaiba sa trabaho ay nagdudulot din ng mas malalim na koneksyon sa personal na antas. Sa isang gabi ding tatrabaho sila sa opisina para tapusin ang isang malaking bahagi ng proyekto, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng hindi seryoso. Maya, parang ngayon lang tayo nagkaroon ng oras na mag-relax. Anong plano mo pagkatapos ng project? Tanong ni Julian habang pinupunasan ng kanyang noo mula sa pawis. Wala akong masyadong plano sa ngayon, sagot ni Maya. Siguro, gusto ko magpahinga ng ilang linggo. Pero ikaw, Julian, anong plano mo? Sa tingin ko, kailangan ko munang maglaan ng oras para sa sarili ko. Baka maglaan ako ng oras para sa mga bagay na hindi ko nasusubukan dati. Sagot ni Julian, na tila nagpapahiwatig ng isang mas personal na pag-uusap. Sounds like a good plan, sagot ni Maya habang naglalagay ng trabaho sa kanyang laptop. Sana'y makahanap ka ng oras para sa sarili mo. Ang pag-workaholic mo kasi minsan ay parang nakakalimutan mong magpahinga. Baka nga. Salamat sa pag-aalala, Maya. Sagot ni Julian na may bahagyang ngiti. Habang patuloy silang nagtatrabaho, nagkaroon ng pagkakataon na magkapalagayan ng loob. Ang mga magkasama sa trabaho ay tila lumalampas na sa kanilang mga profesional na pagkakakilala. Ang mga oras na magkasama sa pagtatrabaho ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang mag-usap ng mas personal. Sa isang malamig na hapon,
Matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, niyaya ni Julian si Maya sa isang tahimik na coffee shop na madalas nilang puntahan para makapagpahinga. Pareho silang abala sa kani-kanilang mga iniisip. Pero ramdam nila ang comfort ng presensya ng isa't isa. Umorder si Julian ng kanilang paboritong kape at naupo sa isang cozy na sulok ng shop. Sa loob ng coffee shop, alam mo Maya, simulan ni Julian habang tahimik nilang iniinom ang kani-kanilang tasa ng kape. Sa lahat ng mga nangyari sa atin itong mga nakarang buwan, yung pagtatrabaho natin bilang partners at kung paano tayo mas naging malapit sa isa't isa, I realized something. Nagtaka si Maya at tumingin sa kanya. Ano naman yon, Julian? Tanong niya habang bahagyang tumatawa. Baka, seryoso na naman to Ngumiti si Julian. Well, medyo seryoso nga. Inilapag niya ang tasa ng kape sa mesa at hinawakan ng kamay ni Maya. Maya, hindi lang business partners ang gusto ko sa atin. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. I want us to have something more. Something deeper. Nagulat si Maya sa bigat ng sinabi ni Julian. Julian, ano bang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Julian bago magsalita. Maya, mahal kita. At gusto kong mas maging aktibo sa relationship natin. Hindi na tayo lang basta magtutulungan sa trabaho, kundi sa buhay rin. Gusto kong mas seryosohin na natin ito. Hindi ako handa na mawala ka. Napatitig si Maya kay Julian at sa mga sandaling iyon, ramdam niya ang katapatan sa mga mata nito. Julian, hindi ko inaasahan na marinig ko yan ngayon, sabi ni Maya. Halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Alam mo naman na marami tayong kailangang isipin, lalo na sa negosyo. Paano kung maapektuhan nito ang partnership natin? Ngumiti si Julian at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Maya. Alam ko ang mga risks, pero handa akong harapin lahat ng yon. Mas mahalaga ka sa akin kaysa kahit na anong proyekto. Kaya gusto ko ng isang maseryosong commitment. Something solid between us. Solid? Tanong ni Maya, hindi pa rin makapaniwala. Napatago si Julian at may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Yes, Maya, I want this relationship to be real. And I want you to know na hindi ako magdadalawang isip. Gusto kong patunayan sa iyo na seryoso ako sa mga nararamdaman ko. Tahimik na tumingin si Maya sa kanyang kape. Nag-iisip. Ramdam niya ang tensyon at excitement na umiikot sa loob ng shop. Alam niya na hindi basta-basta ang mga salitang binibitawan ni Julian at may bigat itong dala na kailangan niyang tanggapin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya kay Julian. Julian, hindi ko alam kung paano ko i-react, pero I think I feel the same way. Mahina niyang sabi. Sabay bitaw ng isang malalim na buntong hininga. Pero kailangan nating isipin ito ng mabuti. Ayoko rin namang masira ang magandang partnership natin dahil lang dito. Ngumiti si Julian. Masaya siya sa sinabi ni Maya. I understand. Kaya nga gusto ko tayong dalawang magdesisyon kung paano natin hahawakan ito. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo that Maya, I'm ready. Kung handa ka, gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo. Napangiti rin si Maya. Nararamdaman ng sincerity ni Julian. You know, Julian, hindi ko in-expect na darating tayo sa puntong to. Pero kung talagang seryoso ka din, let's take it slow. Pero sigurado, hindi naman kailangang madaliin lahat, diba? That's exactly what I want. Tugon ni Julian na tila gumaan ang loob. Kaya nga gusto kong ipaalam sa'yo na bukas, during our next business presentation, I'm going to introduce you not just as my business partner, but also as someone special in my life. I want to make this official, not just between the two of us, but also to the people around us.
Nabigla si Maya. Julian, sigurado ka na ba? Hindi ba tayo magbukang unprofessional kapag ganun? Julian shook his head. Maya, hindi ito tungkol sa pagiging professional o hindi. Ito ay tungkol sa pagiging totoo. Kung may gusto ako sa'yo, hindi ba mas mabuti maging open tayo sa lahat? Besides, we can handle whatever challenges may come. Alam kong kaya natin. Napalunok si Maya. Parang bumibilos ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may punto si Julian pero ang laki ng desisyon na ito. Hindi ko alam, Julian, pero okay, let's do it! Pero kung gagawin natin to, kailangan nating maging matatag at siguraduhin na hindi ito makakaapekto sa trabaho natin. Lumiti si Julian ng malaki at puno ng saya. Maya, hindi ka magsisisi. I promise you, I'll make sure na magiging smooth ang lahat. At higit sa lahat, aalagaan ko ang relasyon natin. Habang patuloy ang kanilang trabaho sa kumpanya, unti-unti naging bahagi ng kanilang araw-araw ang mga espesyal na sandaling ni na Julian at Maya. Kahit abala sila sa mga proyekto at business meetings, hindi maikakaila ang tumitinding koneksyon sa pagitan nila. Ang mga pangkaraniwang araw ay puno ng mga munting moments na nagiging dahilan para lalo silang mapalapit sa isa't isa. Sa loob ng opisina, maagang pumasok si Maya isang araw. Dala-dala ang ilang papeles para sa kanilang susunod na proyekto. Pagdating niya sa opisina, nakita niyang nakaupo si Julian sa kanyang mesa. Seryosong nagbabasa ng ilang dokumento. Hindi napansin ni Julian ang pagdating niya kaya tinahak ni Maya ang kanyang desk. Good morning, boss! Bati ni Maya habang inilalapag ang mga papeles sa mesa ni Julian. Nag-angat ang tingin si Julian mula sa kanyang binabasa at napangiti rin. Good morning, Maya. I see you're early again. Alam mo naman ako, boss. Gusto kong maaga para maraming magawa. Sagot ni Maya, pero may biro sa kanyang tono at para mabantayan ka na rin. Baka bigla kang gumawa ng mga desisyon na hindi mo ako nasasabihan. Nagpatuloy si Julian sa pagtitik sa kanya, ngunit may halong biro ang kanyang mga mata. Mabuti nga nandito ka. Mas maaayos ang mga desisyon ko kapag kasama kita. Baging nabula si Maya, pero sinubukan niyang itago ito. Naku, boss, flattery won't save you from making bad decisions. Tumawa si Julian. Seryoso ako, Maya. Mas madali ang lahat kapag kasama kita sa mga meetings, lalo na kapag nagre-review tayo ng mga proposals. Napakahalaga ng mga insights mo. Napangiti si Maya at ngumiti ng mas malaki. Salamat, Julian. I appreciate that. Habang nagtatrabaho sila ng magkasama sa conference room, maraming sandali ang naging mahirap at stressful. Pero may mga pagkakataon din na nagiging magaan ang lahat dahil sa kanilang koneksyon. Minsan, habang tinititigan nila ang mga detalye ng isang bagong proyekto, napansin ni Maya na tahimik si Julian habang nakatitig sa kanya. Is there something on my face? Biro ni Maya. Nagtatawa habang inaayos ang kanyang mga papel. Actually, wala naman. I'm just thinking. Sagot ni Julian habang nakangiti. Thinking about what? About how lucky I am to have you as my partner. You make everything easier. You're so dedicated and your ideas always impress me. Sagot ni Julian na nag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Maya sa narinig. Sanay na siyang purihin sa trabaho pero iba ang dating kapag si Julian na nagsasabi nito. May kung anong kilig ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi naman. You're just being nice. Sagot ni Maya, sinubukang gawing casual ang mga usapan. No, I'm serious, Maya. I've worked with a lot of people, but you stand out. Not just because you're good of what you do, but because you genuinely care. I admire that. Napatingin si Maya sa mga mata ni Julian at nakita niyang seryoso ito. Naramdaman niya ang sinseridad sa mga salita ng CEO. Pero bago pa niya masabi ang kanyang nararamdaman, may kumatok sa pinto ng conference room. Excuse me, sir. Miss Maya,
The board meeting is about to start, sabi ng kanilang assistant. Oh yes, thank you, sagot ni Maya habang mabilis na inaayos ang mga dokumento nila. Habang papalabas ng conference room, sinundan ni Julian si Maya at sa isang sandaling hindi nila inaasahan, halos magkadikit ang kanilang mga kamay. Pareho silang napatigil at napatitig sa isa't isa. Shall we? Tanong ni Julian, pero halatang nag-aalinlangan kung aalis ba sila or hindi. Let's go, sagot ni Maya. Pilit na nagiging professional ito pero hindi maitatago ang init na nadama niya sa sandaling iyon. Sa late night work sessions, isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, napagpasyahan ni Julian at Maya na tapusin ang ilang natitirang task sa opisina. Halos tahimik na ang buong building, maliban sa kanilang opisina kung saan nakabukas pa ang mga ilaw. Julian, I think we need to review this one more time, sabi ni Maya habang pinapakita ang mga notes sa laptop niya. May mga points na hindi pa klaro dito. You're right, sagot ni Julian habang nakatingin sa laptop niya. But it's already late. Maybe we should continue this tomorrow? I can stay a little longer. Hindi pa naman ako masyadong pagod, sabi ni Maya. Pero halata sa kanyang mga mata ang pagod. Napansin ni Julian iyon kaya't bahagya siyang ngumiti. Maya, you've been working hard. I don't want you to burn out. Let's call it a day. Pero Julian, hindi na hinayaan ni Julian na tapusin pa ni Maya ang sasabihin. No, you've done more than enough today. Let's head out and grab some dinner. I won't take no for an answer. Nagulat si Maya sa alok na iyon. Dinner? Julian nodded. Yes, dinner. As a thank you for all the hard work you've been doing. Hindi makapagsalita si Maya sa una pero napangiti rin siya. Okay, fine. But you're paying. Of course, sagot ni Julian na may halong biro. Pero alam nila pareho na may mas malalim pang dahilan sa simpleng alok na yon. Habang magkasabay silang naglalakad palabas ng opisina, hindi maikakaila na ang kanilang professional partnership ay unti-unting nagiging mas personal. Ang mga simpleng moments sa trabaho, ang pagtutulungan, ang pagkakaunawaan sa gitna ng mga stressful situations, at ang mga biro sa isa't isa ay nagiging dahilan upang mas tumibay ang kanilang samahan. Isang gabi matapos ang isang magandang araw ng trabaho, nagpasya si Julian at Maya na tapusin ang mga natitirang tasks sa opisina. Tahimik na ang paligid at tanging sila lang ang naiwan. Parehong pagod, ngunit may kakaibang tensyon na umiikot sa kanilang pagitan. Lalong naging malapit ang kanilang relasyon nitong mga nakaraang araw. Habang nakaupo si Maya sa harap ng kanyang laptop, napansin niyang matamlay si Julian na nakatingin sa kanya. Napakunot noo siya. Julian, okay ka lang ba? Para kang may iniisip, tanong ni Maya. Habang iniaabot ang isang baso ng tubig na nilapag sa mesa ni Julian. Nag-angat ng tingin si Julian at ngumiti ng bahagya, pero halatang may kakaibang kaba sa kanyang mga mata. Maya, there's something I've been meaning to tell you. Medyo nag-alala si Maya, hindi niya alam kung anong sasabihin ni Julian, ngunit ramdam niyang may seryosong bagay itong ipahayag. Sige, ano yon? Tanong ni Maya. Nagiging mainit ang tono niya na handang makinig. Tumayo si Julian mula sa kanyang upuan at lumapit kay Maya. Tumigil siya sa harapan ng desk ni Maya at saglit na nag-iisip bago nagsalita. Maya, alam kong naging magulo at masalumuot ang mga nakaraang buwan. Ang mga proyekto, ang mga hindi pagkakaintindihan natin, at ang mga moments na halos sumuko na tayo. Pero sa lahat ng yun, may isang bagay akong napagtanto. Tumigil si Julian saglit. Tila pinipilit ayusin ang kanyang mga salita. Nakita ni Maya ang seryosong ekspresyon sa mukha ng CEO at hindi niya maiwasang kabahan. Ano yun? Tanong ni Maya, may halong kaba at excitement. Huminga ng malalim si Julian at sumeryoso ang tono. I've fallen for you, Maya. Hindi ko alam kung paano at kailan nagsimula. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, mas napagtanto ko na ikaw ang gusto kong makasama.
Hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Napakabigat ng mga salita ni Julian at hindi alam ni Maya kung paano mag-react. Nakatingin lang siya kay Julian, hinahanap ang tamang mga salita. Hindi ba't sinabi mo na yan sa akin? Tanong ni Maya, hindi makapaniwala sa narinig. Si Julian ay ngumiti nang may halong hiya. Habang naguguluhan si Maya sa kanyang mga iniisip, muli nagsalita si Julian, and there's more. Napalunok si Maya habang sabing, ano pa? Remember when I mentioned before about my family's business tradition? Julian's voice lowered. I've been betrothed ever since I became CEO. Nabigla si Maya. Betrothed? Julian, what do you mean? Ang pamilya namin, patuloy ni Julian, ay may mga tradisyon na kailangang sundin, lalo na pagdating sa mga importanteng desisyon. Matagal nang ipinangako ng pamilya ko na magkakaroon ng arranged marriage sa pagitan ko at ng anak ng isa pang prominenteng pamilya para palakasin ang aming negosyo. Natulala si Maya. Hindi niya inaasahan na may ganitong komplikasyon sa kanilang sitwasyon. Julian, ibig pang sabihin nito, you're engaged to someone? Tanong ni Maya. Hindi maitago ang bahagyang sakit sa kanyang boses. Julian, tila nagmamadali at malumanay, ay umiling. Hindi pa. It's not official, but they've been pressuring me to go through with it. Maya looked away for a moment, trying to digest everything. And you're telling me this because I don't want that arrangement, Maya. Julian declared firmly. I want to choose who I spend my life with. I want to be with you. Nagulat si Maya sa huling sinabi ni Julian. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng sitwasyon, lalo na't malalim na ang kanilang professional at personal na relasyon. Maya, muling sabi ni Julian, humakbang ng mas malapit kay Maya. Alam kong ang lahat ng ito ay biglaan, pero gusto kong malaman mo na I'm willing to fight for us. Gusto ko ikaw ang kasama ko, hindi dahil sa isang business deal, kundi dahil mahal kita. Naghalo-halo ang emosyon sa mukha ni Maya. Pagkalito, kaba, at hindi maitatangging kilig. Julian, this is all too much. Maya finally said after a moment. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ngayon. Alam ko, Maya. Hindi kita minamadali. I just want to be honest with you. Hindi ko kaya magpatuloy sa ganito nang hindi ko nasasabi ang tunay kong nararamdaman. Tahimik si Maya. Iniisip kung ano ang tamang sagot. Alam niyang mahalaga ang sitwasyon nila. Isang desisyon na maaaring magbago ng lahat sa kanilang buhay at trabaho. Maya, I need you to trust me. I'll deal with the arrangement betrothal. I'll make sure it won't get in the way. What matters is us, Julian said softly, holding her gaze. Habang nakatingin si Maya sa mga mata ni Julian, ramdam niya ang sinseridad nito. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap nila. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya kayang talikuran ang damdamin na nag-uumapaw sa kanyang puso. Julian, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Sagot ni Maya, medyo nahihirapan pa ring magdesisyon. Pero, I think we owe it to ourselves to try. Nagliwanag ang mukha ni Julian sa sagot ni Maya. All I needed to hear. Tumayo sila ng magkasama sa coffee shop. Parehong nakikiramdam sa direksyon ng tatahakin ng kanilang relasyon. Pero isang bagay ang sigurado. Pareho silang handang ipaglaban ang kanilang nararamdaman kahit na may balakid sa kanilang daraanan. Kinabukasan, nagdesisyon si Julian na kausapin ang kanyang mga magulang tungkol sa arranged betrothal.
Alam niya na hindi ito magiging madaling usapan, ngunit kailangan na niyang harapin ito. Lalo na't sigurado na siya sa nararamdaman niya para kay Maya. Pumasok si Julian sa kanilang malaking sala kung saan nakaupo ang kanyang mga magulang. Si Mr. at Mrs. Castillo, parehong may matikas at seryosong aura. Nasa kanila ang dignidad ng mga taong sanay sa kapangyarihan at pamumuno. Mom, Dad, simula ni Julian habang naupo siya sa katapat nilang sofa. We need to talk. Tumango ang kanyang ama, si Mr. Castillo, habang ang kanyang ina, si Mrs. Castillo ay nakatingin ng malalim. Yes, Julian, what it is this time. I hope this is about the engagement arrangement. Huminga ng malalim si Julian. Yes, it's about that. I've been thinking, and I can't go through with it. Hindi makapagsalita ang kanyang mga magulang. Nagkatinginan muna bago nagsalita ang kanyang ama. Julian, alam mo na matagal na namin na pag-usapan ang kasunduang ito. Sabi ni Mr. Castillo. Mabigat ang boses. This is not just about you. It's about our family and the future of our business. Yes, I understand that. Sagot ni Julian. Pilit na pinakakalma ang sarili. Pero Dad, hindi ko pwedeng ituloy ang ganitong klaseng kasunduan. I don't love her. I can't marry someone just because it's what expected. Sumingit ang kanyang ina. Nakataas ang kilay. Do you think love is the only thing that matters in a marriage, Julian? Sa mundo natin, love comes after duty. You have a responsibility. And part of that is securing the legacy of this family. Mom, I respect our family and I understand my responsibilities. Pero, hindi ako pwede magpakasal sa isang taong hindi ko mahal. Maraing sagot ni Julian. There's someone else. Biglang tumahimik ang silid. Nakita niyang nagbagong ekspresyon ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nakakunot ang noo. Tila hindi makapaniwala habang ang kanyang ama ay napapaisip. Someone else? Ulit ni Mrs. Castillo. Tila sinusubukang intindihin ang sinasabi ng anak. Who is she? Maya. Sagot ni Julian ng walang pag-aalinlangan. Siya ang gusto ko. We've been working closely. And I've come to realize na she's the one for me. Julian! Putol ng kanyang ama. This isn't about your feelings. This is about the future of our business. Maya? Isn't she just one of your consultants? Hindi mo pwedeng isang tabi ang kasundong ito para sa kanya. She's not just a consultant, Dad. Julian answered firmly. She's intelligent, hardworking, and she understands me in ways that no one else does. Alam kong hindi siya bahagi ng plano ninyo, pero siya ang gusto ko, and I'm willing to fight for her. Muling nagkaroon ng katahimikan. Nakatingin lang si Julian sa kanyang mga magulang, naghihintay ng kanilang sagot. Mrs. Castillo, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali ay sumagot. Julian, you've always been headstrong, but this is different. You are really willing to take risk, everything for her? Paano na ang mga plano natin? Yes, Mom, sagot ni Julian. Mas seryoso kaysa dati. I'm willing to risk it all. I'm willing to take responsibility for my choices. I love Maya, and I know she's worth it. Nagkatinginan ulit ang kanyang mga magulang. Alam nilang desidido na si Julian sa kanilang desisyon, ngunit hindi nila inaasahang magiging ganito kahigpit ang kanyang pagtutol. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita ulit si Mr. Castillo. You're my son, Julian, and I've always respected your decision. But you have to understand, this isn't just about you. Kung talagang sigurado ka kay Maya, you'll have to prove that this decision won't jeopardize our family's interests. That's all I'm asking for, Dad.
Sabi ni Julian bahagyang nakangiti, umaasang makakuha ng suporta sa kanyang mga magulang. Give me a chance to prove that I can make this work, both for the family and both for myself. Huminga ng malalim si Mrs. Castillo. We'll see, Julian. We'll see. Bagamat hindi pa buo ang suporta ng kanyang mga magulang, alam ni Julian na ito ang sibulat ng pag-amin sa tunay niyang damdamin. Matapos ang mabigat na pag-uusap ni Julian sa kanyang mga magulang, dito siyang ipakilala si Maya sa kanila. Alam niyang hindi magiging madali ito, pero naniniwala siya na kapag nakilala na nila si Maya ng mas malalim, ay magugustuhan na nila ito sa kabila ng una nilang impresyon. Ilang araw nang lumipas at napagkasunduan nilang magkakaroon ng hapunan sa mansyon ng mga Castillo. Kinabahan si Maya pero nanatili siyang composed at pinipilit na iwaksi ang alinlangan sa isip. Sinuportahan naman siya ni Julian. Hawak ang kamay bago sila pumasok. Ready? Tanong ni Julian. Ngumiti siya nang makita ng bahagyang pag-aalala sa mukha ni Maya. Yeah, I think so. Tugon ni Maya, malalim ang hinga. Basta nandyan ka, I'll be fine. Pagpasok nila, sinalubong sila ng mga magulang ni Julian sa malaking dining hall. Si Mrs. Castillo ay nakaupo na. Diretso ang likod at malamig ang ekspresyon, habang si Mr. Castillo ay nasa tabi niya. Tahimik ngunit seryosong nagmamasid. Mom, Dad. Simula ni Julian. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Maya. This is Maya, the woman I've been telling you about. Bahagyang umiti si Maya at magalang na bumate. Good evening, Mr. and Mrs. Castillo. Thank you for inviting me. Good evening. Tipid na sagot ni Mrs. Castillo. Halatang sinusukat si Maya mula ulo hanggang paa. Si Mr. Castillo naman ay tumango ngunit walang emosyon. Hindi naging komportable ang simula, ngunit nanatiling kalmado si Maya. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang sarili. Sa hapunan, tahimik ang simula ng pag-uusap. Si Mrs. Castillo ay tila wala pa rin sa mood na nagpakita ng interes, habang si Mr. Castillo ay nagtanong lamang ng ilang mga formal na bagay tungkol sa trabaho ni Maya. So Maya, sabi ni Mr. Castillo, habang hinihigop ang kanyang soup. Julian tells me you're a consultant. That must be a demanding job. Yes, it is, sagot ni Maya. But I enjoy the challenges. I've been able to help various companies streamline their operations and improve their growth. I think that's what excites me the most, seeing progress. Interesting, patabang na tugon ni Mr. Castillo. But I wonder, do you think your experience is enough to handle the pressure of working with someone like Julian? You know, our family has high expectations and not everyone is equipped to meet them. Maya smiled confidently, kahit alam niyang sinusubok siya. I understand that expectation and I've faced similar challenges before, but what I appreciate about working with Julian is that we've developed a mutual respect. He taught me to see things before a different perspective, and I believe that's the foundation of a strong partnership, both in business and in life. Patikil si Mrs. Castillo at tiningnan si Maya ng diretso. Partnership? Maya, do you realize how different our world is from yours? Ang mundong ginagalawan namin ay hindi basta-basta. It's filled with complexities and expectations. I wonder if you can really keep up. Si Julian ay napatingin kay Maya. Inaasahan kung paano niya haharapin ang mga tanong. Ngunit kalmado pa rin si Maya. Walang bakas ng kaba. I understand that, Mrs. Castillo. Sagot ni Maya. Tahimik ngunit puno ng determinasyon. I may not come from the same background, but I believe that my experiences have equipped me to handle any situation. And more importantly,
I care deeply about Julian. I'm willing to face any challenge to be with him. Sa puntong ito ay nagpalitan ng tingin sina Mr. at Mrs. Castillo. Tila mayroong di inaasahang respeto na unti-unting lumilitaw. Si Julian naman ay tila proud sa ipinakita ni Maya. Pagkatapos ng hapunan, nagkaroon ng pagkakataon si Maya at Mrs. Castillo na mag-usap ng mas personal habang nasa hardin sila. Tahimik silang naglakad habang si Mrs. Castillo ay tila nag-iisip. You know, Maya, nagsimula si Mrs. Castillo. I didn't think much of you at first. I thought you were just like any other woman trying to gain my son's attention for the wrong reasons. But tonight, you've shown me something else. Napatingin si Maya sa kanya, nagulat sa biglang pagbubukas ng damdamin ni Mrs. Castillo. You're strong, determined, and you genuinely care for Julian. Patuloy ni Mrs. Castillo. That's something I can respect. It won't be easy being part of this family, but if you truly love my son, I'm willing to give you a chance. Nagulat si Maya sa sinabi ni Mrs. Castillo. Hindi niya inaasahan ang ganitong pahayag mula sa ina ni Julian. Thank you, Mrs. Castillo. I appreciate your honesty and I promise I'll do everything to make this work. Sa hindi kalayuan, si Julian ay nakatingin sa kanila mula sa bintana. May ngiti sa labi. Alam niya nagsisimula ng magbago ang pagtingin ng kanyang mga magulang kay Maya. Nang bumalik sila sa loob ng bahay, nagsalita si Mr. Castillo. May kakaibang tono ng pagtanggap sa kanyang boses. Julian, you've always made your own decisions. And though I don't always agree with them, I trust you. If Maya is who you truly want, then you have our blessing. Napatingin si Julian kay Maya at nagpalitan sila ng mga ngiti. Alam nilang isang malaking hakbang na ito para sa kanilang relasyon, pero marami pa silang haharapin. Habang papalapit ang gabi, si Julian ay lumapit kay Maya at bumulong. I told you, everything will work out. I'm so proud of you. Ngumiti si Maya at mahigpit na hinubakan ng kamay ni Julian. Thank you for believing in me. Habang patuloy ang smooth na takbo ng kanilang trabaho, hindi inaasahan ni Maya ang sunod-sunod na aberya sa proyekto. Isang umaga, dumating si Maya sa opisina, bitbit ang mga updated reports at laking gulat niya nang makita ang mga emails na may malalaking problema sa iba't ibang aspeto ng kanilang proyekto. Maya, we need to talk. Bungad ni Julian sa kanyang opisina, mukhang seryoso. I've been reviewing the project and it seems like there are critical issues that we've missed. This could cost the company a lot. Nagulat si Maya na agad bumuntong hininga. Ano? Paano nangyari to? I thought everything was going smoothly. Kaya nga, seryosong tugon ni Julian. But apparently, there's a massive oversight. We need to fix this immediately or it could ruin everything. Agad nagpanik si Maya at nagsimula na siyang mag-double check sa mga detalye. Sa buong araw, nagtulungan silang dalawa upang hanapin ang mga problema at ayusin ito. Naging tensyonado ang atmosphere sa opisina dahil ramdam ni Maya na disappointed si Julian. Maya, this isn't like you. Sabi ni Julian, nakakunot ang noo habang sinusuri ang mga reports. I expect more from you. You're better than this. Sumikip ang dibdib ni Maya sa narinig. Alam niyang nagkamali siya ng ilang bagay, pero hindi niya inaasahan ang gantong reaksyon mula kay Julian. I'm really sorry, Julian. I didn't see this coming, but I'll fix it. I promise. Sa buong maghapon halos, hindi na umalis si Maya sa kanyang desks. Nagstay siya ng late para lang makahanap ng solusyon at halos hindi rin kumakain sa sobrang pressure na nararamdaman. Si Julian naman ay tila mas naging distant at kahit pa nagtutulungan sila, halata ang lamig ng trato nito.
Kinabukasan, pinatawag ni Julian si Maya sa conference room. Kabado na naman si Maya habang naglalakad papunta ron. Iniisip kung may bagong problema na naman bang sumulpot. Pagkabukas siya ng pinto, bumulaga sa kanya ang isang kakaibang setup. Rosas ang nakakalat sa sahig. May mga kandila at si Julian, nakangiti at nakaluhod. Hawak ang isang singsing. Maya, before you say anything, nagsimulang magsalita si Julian, may pilyong ngiti sa labi. I just want you to know that all of this, lahat ng stress at tensyon na nararamdaman mo, was part of a plan. Napatigil si Maya, naguguluhan. What are you talking about? Everything was so-called problems in my project. My cold attitude. None of it was real. It was all prank to throw you off guard. Paliwanag ni Julian. Because I wanted to surprise you with this. Lumiliwanag ang mukha ni Julian habang inaabot ang singsing. Maya, from the moment I met you, I know you were the one I wanted to spend the rest of my life with. I wanted to see how far you'd go for us, for this partnership, and you've shown me more than I could ever ask for. So here I am, on one knee, asking you, will you marry me? Naiiyak na si Maya, hindi makapaniwala sa nangyayari. What? This was all a prank just for this? Yes! Humahalakak si Julian. I wanted to make sure you'd be completely surprised and I guess I succeeded. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Maya habang tumatawa. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng pinagdadaanan nila. Pero sa huli, heto si Julian sa harap niya, nakaluhod, hinihintay ang kanyang sagot. Well? Tanong ni Julian. Medyo kinakabahan habang inaabot ang kamay ni Maya. Of course. Sagot ni Maya. Tumatawa habang pinapahid ang luha. Yes, Julian. I will marry you. Nagmamadaling tumayo si Julian. Hinagkan si Maya ng mahigpit at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. I love you. Bulong ni Julian habang magkahawak ang kanilang mga kamay at napuno ng halakhakan at kiligang silid. Habang magkasama silang nakatayo sa gitna ng mga bulaklak at kandila, alam nilang hindi lang sa trabaho sila magiging magkasama, kundi pati sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ilang linggo pagkatapos ng grand proposal ni Julian, dumating ang araw ng formal gathering sa bahay ng mga magulang ni Julian upang ipahayag ang opisyal na betrothal nila ni Maya. Ang kaganapan ay espesyal, tinaluhan ng mga kaibigan, pamilya, at mga business associates. Lahat ay may handang magdiwang sa opisyal na anunsyo. Nang makapasok si Maya at Julian sa engrandeng sala, bumati sa kanila ang mga magulang ni Julian, sina Mr. at Mrs. Salvador. Pinakamasaya ang ama ni Julian dahil matagal na nilang pinaplano ang pagsasama ng pamilya para mapanatili ang kanilang makalumang tradisyon. Welcome everyone. Masayang bati ni Mr. Salvador habang nakatayo sa harap ng mga bisita. This evening is not just any gathering, but a celebration of tradition, our family's tradition. Today, we officially announce the betrothal of my son, Julian Salvador, to the wonderful Maya Santos. Napalingon si Maya kay Julian. Ramdam ang kaba at excitement sa dibdib niya. Alam niyang may history ang pamilya ni Julian na pinagpapatuloy ang mga arranged betrothals. Pero hindi niya inaasahan na magiging bahagi siya ng ganitong kalaking hakbang. We are proud to continue the legacy that has strengthened our family over generations. Dagdag pa ni Mr. Salvador. This union isn't just another business, but a union of two strong individuals whose love and dedications will ensure the continued success of not only their personal lives, but also our family name.
Bahagyang ngumiti si Julian habang hawak ang kamay ni Maya. This wasn't how we initially planned it, Maya. Bulong ni Julian. But I couldn't be happier if it turned out this way. Habang nagsasalita si Mrs. Salvador, lumapit siya kay Maya at malumanay na hinawakan ang mga kamay niya. Maya, at first, we had our doubts. We didn't know if you would fit into our family's tradition, but seeing how much you've grown with Julian, how you've balanced both love and professionalism, we know you're the right person for him and for us. Tumango si Maya, medyo naiiyak. Thank you po, Mrs. Salvador. I never expected to be welcomed into your family this way, but I promise to love and support Julian, not just as his partner in life, but also in everything that we will build together. Ngumiti si Julian at masaya niyang binalingan ng mga bisita. Everyone, we'd like to formally announce that our betrothal is not just for business. It's for love. Maya and I have started in different worlds, but we've found common ground. And it's here with all of you. Maya smiled, her hand firmly clasped in Julian's. The room filled with applause, and as the celebration continued, Maya and Julian knew that their journey was just beginning, one that would intertwine love, legacy, and family tradition. Habang ang mga bisita ay masayang nag-uusap at nagsasaya, si Maya ay panandaliang napatigil, naramdaman ng bigat at saya ng lahat ng nangyayari. Lumapit sa kanya si Mrs. Salvador, may ngiti sa mga labi. Maya, I know this might have been overwhelming for you, but let me assure you, dear, you have proven yourself not just as a partner for Julian, but as someone who can carry on the legacy of our family. Maya, touched by the warmth in Mrs. Salvador's voice, replied softly, Thank you po. I may not come from a family traditions like yours, but I'll do my very best to be worthy of this trust.